Hey, what's up guys? Ron here and welcome to Radman's channel. For today's video, pag-uusapan natin kung worth it pa rin ba ang mga handheld emulation device na katulad nito ngayong 2026. Pero before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga video na i-upload namin. So, without further ado, let's start na. So, ang unang reason kung bakit worth it pa rin ang mga handheld emulation device ngayong 2026. Una, dahil sa nostalgia factor. So, kung lumaki ka sa mga games like Super Mario, Sonic, Contra, Adventure Island, and move forward pa tayo ng konti, Tekken, Final Fantasy, Resident Evil, at kung ano pang mga nostalgic games na yan, masarap pa rin laruin yung mga yan, lalong-lalo na kung naging malaking part yan ng pagiging gamer mo hanggang ngayon. Dagdag ko na rin na recently, ang daming mga ginagawang mga remake, mga prequel and sequel ng mga old school na games, lalong-lalo na yung Resident Evil, Final Fantasy, Onimusha, pati yung Zelda, alam ko magkakaroon nga ng bago. Kaya mas lalong exciting laruin yung mga lumang games para malaman mo yung mga backstory nila, yung history or kung ano yung naging improvement ng graphics ng mga games na yun. Pangalawa, budget friendly. Biruin mo yun, isang device, libo-libong games na. San ka pa? Hindi mo na kailangang mag-hunt ng mga lumang games para lang malaro. Hindi mo na kailangang bumili ng DLC, ng uniform, ng skins, weapons at kung ano-ano pang in-game purchases para lang mag-enjoy at lumakas sa isang game. Para sa casual gaming, sobrang sulit na, di ba? Pangatlo, portable and plug and play. So dito, hindi mo na kailangan ng internet para mag-update ang game. Play anytime, anywhere. Kunin mo lang sa bulsa mo, maglaro ka na. Perfect na perfect pang tanggal umay sa traffic, sa pila, waiting time, and quick breaks. Pang-apat, napakakunat ng battery. Mas long-lasting ang battery nito kaysa sa mga cellphone or mga handheld PC. So kung natatandaan nyo dati sa Game Boy, kapag nalobat na ang battery ng Game Boy, kukunin mo yan at ibibilad mo sa bubungan para lang ma-charge. Only OG knows. So ngayon, yung mga makabagong device, pwede mo na siyang laruin kahit nagcha-charge. Siyempre, pag ginawa nyo yun, meron yung kaakibat na disadvantage. Baka mas mabilis malobat yung battery ng handheld emulation device ninyo. Pero kung makaligot ka naman sa mga device, tingin ko kayang-kaya mong palitan yung battery nito at makakabili ka niyan sa Orange app. So panglima naman, collecting. Ngayon guys, marami na nagko-collect ng mga gantong devices kasi halos kahawig niyo yung mga lumang handheld device like itong Game Boy, itong Game Boy Color na halos hawig ng ganitong device ng Anbernic. At dahil hawig nga ng mga gantong devices, yung mga old school devices na nilalaro natin noon, mas gusto na ng iba na mag-collect ng mga gantong device dahil hawig nga sila. Tsaka mas madaling hanapin. Pero guys, mas masarap mag-collect ng mga OG devices. Sobra, promise. At sa last natin, pang-anim, ito yung tinatawag na accessories. Marami na nagsisilabasan na accessories ngayon para mag-boost yung paglalaro nyo ng mga ganitong device. Kasi di ba minsan, dahil ang mga bumibili nito ay yung mga kasing edad ko, yung mga 80s, 90s. Minsan kapag naglalaro tayo ng mga maliliit na device, ang tendency, nananakit yung mga kamay natin. So ngayon, marami nang available sa Shopee na mga accessories para mas maganda yung paglalaro ninyo. Katulad nito, ayan. 3D printed na grip para sa RG35XX ng Anbernic. Ayan, mas comfortable siyang hawakan, mas madaling laruin, hindi mananakit yung wrist ninyo or yung kamay ninyo. Kung makikita nyo din dito yung mga trigger buttons, ayan, pinalitan ko na yan kasi di ba yung stock na trigger buttons ng mga Anbernic is pantay siya. So minsan, kapag naglalaro ka at kailangan mong pindutin tong mga trigger buttons, minsan magkakamali ka pa ng pindot. Instead na L2 or R2, mapipindot mo rin yung R1. So ngayon, hindi na. Mas pinadali na siyang pindutin. Mas comfortable. Ayan. At guys, available to sa Shopee namin. Ilalagay ko na lang yung description sa baba. I-check nyo na lang at yan, bumili kayo kung gusto nyo. So since napag-usapan na rin naman natin yung Shopee, ito guys, meron available sa Shopee namin na miniature disc case ng PS1. Ayan. Hindi lang harap yan guys, meron pa sa likod. Ayan. May design yan sa likod, pati sa gilid. Mukhang PS1 games talaga at hindi lang yan guys. Meron din PS2. Ito, yung PS2. Hawig na hawig talaga yan. Meron din yan sa likod, meron sa gilid. Ayan o. Code Veronica ng Resident Evil. Kakaroon ta ng remake. Tapos yung Devil May Cry. Marami kaming available. Halos lahat ng games
available at kami lang ang nagbebenta nito sa Shopee. At hindi lang yan guys, meron din tayong PS4 and meron tayong PS5. And meron na kaming guys, Grand Theft Auto 6. O, wala pa yung iba niyan. Kami meron na. Miniature nga lang. At ang final verdict natin, kung isa kayo sa mga titos and titas na nalaro yung mga old consoles nung kabataan nila, kung nagkaroon ka, nanghiram ka, nagrenta ka, ito na yung chance nyo para malaro yung mga games na hindi nyo nalaro noon or yung gusto nyong i-continue at tapusin. Kung gusto mong bisitahin ulit yung mga games na nalaro mo noon, para sa ito. Gusto mo ng plug and play at matagal lang battery life, para sa'yo to. Kung gusto mong mag-collect at gawing hobby, para sa'yo ulit to. Kung gusto mong makatakas muna sa mapanghusgang lipunan ng social media, mag-disconnect sa internet at mag-connect sa batang ikaw, para sa'yo ulit to. Syempre, hindi na para sa ito kung mas prefer mong maglaro sa cellphone o sa mga makabagong gadget na lumalabas ngayon. Hindi na rin para sa ito kung mas gusto mo na yung mga makabagong games ngayon na mas maganda yung graphics o kaya yung mga bagong games na yun na maganda na yung mga combat mechanics. At last, syempre, kung concern ka sa legality. Hanggang ngayon, meron pa rin lumalabas na mga bagong designs na mga emulation device at habang tumatagal, mas gumaganda yung mga designs nila, pati yung mga user interface, mga ganyan, dahil naghahalo na yung design ng retro and modern gadgets. Kaya masasabi ko, worth it pa rin ang mga handheld emulation device ngayong 2026. Depende na lang kung anong design ang swak sa taste ninyo. At doon nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood, and before tayo magtapos, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload namin. Kailan ba? Next month? O next year? Sisikapin ko makapag-upload ulit, guys. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!